Bago po magpakita sa Senate hearing, etong si Digong, meron siyang mensahe. Tignan natin. Sabi niya, abangan niyo ako sa Senado, baka diretso ako sa kulungan. Yan po ang pahayag ni Digong. Mga kaibigan, abangan ninyo ako sa Senado, baka diretso na ako sa kulungan. Hingiin ko lang sa inyo, bumisita kayo sa akin. Magdala lang kayo ng chicken sandwich, yan ang paborito ko. Okay. So you see, tipong may kasamang biro, pero yan po ay isang paraan para maitago ng konti yung pangamba at takot netong si Digong. Yan din po ay kanyang paraan para, or baka sakali, na makakuha pa siya ng simpatya sa mga kababayan natin, sa publiko, sa taong bayan. Pero habang tinitignan natin, or habang binabasa natin yung mga komento ng mga netizens, alam niyo po, natutuwa ang taong bayan sa ganitong nakikinikinita ni Digong na posible nga siyang makulong dyan sa Senado, makontempt. Natutuwa po ang mga kababayan natin dito. So, ang ibig sabihin, etong mga ganitong drama at pautot na itong si Digong ay mukhang hindi na talaga oobra sa mga kababayan natin. Hindi na talaga ito mabibenta. Dahil napakahaba na po ng listahan or ang listahan na si Digong ng pagkukunwari, panloloko, pagsisinungaling, at higit sa lahat ay pagdadrama. Kalimitan pag nasa kote, kalimitan pag nabisto, joke lang. Kalimitan pag nabuking, anong sasabihin, anong gagawing excuse, yung kanyang mga pananalita daw kasi ay or hindi daw kasi siya maalam magtagalog masyado. Kaya nami-misinterpret daw ng taong bayan yung kanyang lengguwahe, yung kanyang dialekto. Ganun ang mga palusot na itong mga ito. At yan po ay nakopya ng mga katulad ni Digong, ni Bato de la Rosa, katulad ni, siyempre, si Sara Duterte. So ulitin ko, ako'y naniniwala hindi na to pa, hindi na uobra, hindi na kakagatin ng mga kababayan natin yung mga ganitong klaseng paawa. Sa nakikita natin, magdatapat na nga, magkakasubukan na si Digong at si Senator De Lima dyan sa ginaganap ng hearing sa Senado. Ngayon po yan nangyayari. Good luck!